guys, good morning. So update tayo kay Bitcoin. So as you can see, gaya ng sabi natin, makikita nyo yung ating bullish triangle. Nalimutan ko na. As yung makikita nyo naman, nagtap na naman siya sa ating trend line, so tama yung ating bias dito. So ayan, as you can see dito, retest siya sa ating pivot line, and then binasag niya itong ating supply dito na matigas. Ayan. So ngayon nasa trend line siya. So baka tandaan nyo, laging once na nasa trend line siya or resistance support, lagi yung may reaction. So dun sa mga naka long position, pa-trail stop tayo para sigurado yung profit natin. Doon naman sa mga naka-sell, sa mga pwede kayong mag-sell sa mga scalping, sa mga meme coin, sa mga mid cap, low cap. Pero dito sa ating mga high cap natin is careful tayo kasi masyadong alanganin ang ating, masyado nakasinglate. So kailangan nang tapusin ang bull market. So mahaba pa naman hanggang mga December pa, hopefully, bago mag bear market again. So for me, looking good naman. Napakaganda ng pinapakita niya. So maybe magkaroon ng konting correction, pwedeng dito lang sa ating demand. Pwedeng may trend line din tayo dito, meron din tayo dito ng order flow sa ilalim, pwedeng lumapat din dyan. So dahil sabi ko nga, lagi nyong babantayan yung ating dominance. So as you can see, yung Bitcoin dominance. So ayan, kung makita nyo, so tama yung ating bias. Na-reject na niya yung R2 dito, and then bumaba. Ayan, binasag si pivot, and then bumasag sa ating medium time frame. Itong blue line ko na to is yung ating high time frame trend line. So nag-reject dito sa trend line, sa minor trend line ko. So hopefully basagin na din. So as you can see, nireject niya yung S1. So babalik siya sa, pwedeng i-retest niya ulit ang pivot here. So hopefully sana magdire-diretso na siya pababa. So ang magiging difference niya once ito is bumaba ang Bitcoin dominance is bumaba, ang magiging reaction nito kay Bitcoin price is consolidate. So up down range, dito lang sa mga part. Excuse me, may sipon tayo. So ayan, maybe magko-consolidate dyan sa loob ng inside bar dito, or pwedeng basag. Ganun lang. So yun, napakaganda. So i-check din natin yung ating altcoin dominance. So wait, ito muna yung USDT ko dominance. So ayan, as you can see, yung ating projection is sinusundan niya. Baba tayo for hours, as you can see.
reject ulit sa pivot. So sabi ko naman sa inyo, once na ang price is below the pivot line, so ingat doon sa mga so counter to, no? Pag downtrend si USD, yan, once ang ating USDT is pababa, so you can set a long position sa ating mga mid cap, low cap. Manage your manage your trade, your emotion, napaka-importante nun. So ano ba itong trade ko dito? Wait, check ko nga ito. Okay, bababa pala yan. Okay, sa higher time frame yan. Okay, hopefully so sa higher so walang ibang i-check natin dito. So S1 wala siyang ibang pupuntahan. Ayun, nasa S1 na pala siya. Na-break na pala niya yung S1. So may reaction talaga siya dyan. So yun lang, no? Pababa. So pababa to. So hopefully magkakaroon ng reaction na rin dito. So hopefully dire-diretso na siya. So check natin yung ating altcoin dominance. Yan. So as you can see, andyan ba lang din siya. So may nakikita lang ako sa lower time frame na bearish movement. So ayun, as you can see, yan, binasag na pala niya yung ating pattern. So maybe i-touch niya tong ating pivot. Buka lang siya dito sa baba ng gas. So I think babasagin to. So maybe here side na to, ilalim, below the pivot, and hopefully sana mag-reject yan and then up again. So maybe ganito. Check natin nasan ba yung aking wait lang, dami na, hindi ko na ilagay sa taas. Maybe mag-reject dito. Ayan. At bumalik sa taas. Hindi ko nagugusto yung pumunta dito. So, yun lang. Hopefully, basagin na niya yung trend line ng matindi. So, kita niya naman. Binasag niya. Kaso, hesitant pa rin yung price kasi hinihintay pa niya yung ating dominance Bitcoin. So ito naman yung kasama yung top 10. So looking good pa din. So ayan, may touching point na naman tayo dito. So possible na total dominance yun. High time frame. So higher time frame. Sana hindi na bumaba dito, or maybe okay, investment dito sa higher time frame sa so maybe pasangin pa rin dito. Ayan, sa red tayo, abang tayo sa red. Sabihin, ayan. So yun lang, check ulit natin sa price. Mag separate video ako ng
separate video ko yung ating Ethereum. So napakaganda rin ng ating projection doon, and sinusundan din yung ating projection. So hindi naman tayo ganun kagaling, pero kahit pa paano tumatama yung ating projection. So sa mga nakalong, lalo yung mga scalp, be careful muna ulit, kasi nasa resistance si Bitcoin price natin. So sabi nga naman nila is 100 more on almost correlated talaga yun kay Bitcoin, lahat. So ingat, once talaga nasa resistance support ang price ni Bitcoin, may reaction talaga yan. Kung 1% ang baba kay Bitcoin, so mga may coin natin, yung mga high risk natin, so maybe 2.5% ang baba niya. Kaya lagi tayong nakamonitor dapat sa ating mother coin, so ayun lang. Mag-separate ako ng video ng Ethereum, pakita ko sa inyo. Dun sa mga gustong follow, dun sa mga newbie, yung as in zero knowledge, pwede nyo kayo follow, pwede nyo ako subscribe, pwede rin kayo mag-comment, magtanong. Wala namang masamang magtanong, so sasagutin natin yan sa abot ng aking makakaya. So yun lang, so hopefully yung market is pumabor na sa atin, so yun lang. Maraming salamat, thank you, and bye bye.